So guys, God bless us all po. To God be the glory po. Number 6 po to. Lagyan ko po ng 6A. Baka po kasi tapusin eh. Final part po ito nung tinatapos kong content na para po sa akin Bible verses din po ito. Life quotes. Itinawid po ito ng isang matuwid na mangangaral ng huling generation ng humanity. So, parang nag-notes lang po ako na tinapos ko yung kanyang more than 1 hour halos na documentaries na nagpapatunay po na ang una pong signal na talagang nalaman ng karamihan nitong generation natin na to ay ang iniintay na po agad natin ay ang Great Tribulation. Medyo may konting ano daw po misleading sabi nitong matuwid na mangangaral na to. So guys, bali number 6 nga po ito. Sana po i-try nyo pong umpisahan mula number 1 hanggang final part. Final part na po to, pero lalagyan ko po ng number 6A. Kasi baka po makapos yung huli kong sasabihin eh. So, yung mga naunang part po, 1 to 5, may mga verses na po akong inilagay doon na mga vital. Actually, nailagay ko na naman po yung mga yan sa mga nauna ko pang what is written truly happy na content. Thank you so much po sa inyong lahat na nagtatry magtapos ng mga content kong ganito na #longer videos nga po. Sana po bigyan niyo po ng konting time na matapos. Try niyo pong matapos tong lahat ng part na to na bago kong content na to. Sigad na po ang bahala sa inyo sa ating lahat. Ang tanging goal ko lang po madagdagan pa po ng konting booster yung kapit natin sa ating Panginoon, sa ating Creator at sa kanyang bigatin. Sana malapit na pong dumating. Hindi na po daw yan talaga magtatagal. Yan po ay facts. Magpatuloy-tuloy po tayong lahat na magkalap, na maglikom ng mga importanteng vital sequel ng pagkakasunod-sunod ng talagang mangyayari ng pagbabalik ng ating Lord Jesus. Amen. So, una nga po, sinabi ko na po dun sa mga naunang part na hindi po mauuna yung Great Tribulation sa 1,000 years. Talagang magkakaroon po muna ng snatching ng tinatawag na rapture nga po ng karamihan na nandito na sa last generation natin. Actually, pagkaagaw po, yun po yung unang pagkabuhay. Kasi yung mga nauna daw pong namatay, unang aagawin. Tapos isasabay yung mga nabubuhay ngayon sa last generation natin na doon sa mga namatay na nabuhay para kay Kristo, para sa ating Lord Jesus. Tapos kasabay nun, yung mga nabubuhay na naglilingkod din po sa ating Panginoon at sa ating Creator. So, bali, ang mangyayari po, sabay-sabay po yan. Sabay-sabay po yung pag-agaw na yan, yung rapture. Kasi ang mga mapapasama po dito sa unang pagkabuhay na to, na minimension sa atin ng ating Lord Jesus, sa pinakahuling revelation nga po niya, sa huling part ng kanyang love letter, excuse me po, mapapasama po doon sa 1,000 years na paghahari ng ating Lord Jesus. Kasi sabi po nitong matuwid na mangangaral, kinakailangan pong magkaroon ng matatapos talaga yung 1,000 years na yun. Kasi tinakda na po yun ng Panginoon. Hindi po pwedeng paigsiin yung 1,000 years. Yan po yung implication ng matuwid na mangangaral na to sa kanyang dokumentary. Hindi din po agad matatapos itong ginagalawan nating mundong ito. Kasi hindi din po ito pwedeng paigsiin ng ganun-ganun lang. Kasi ang unang-una nga po, di aagawin, magkakaroon ng snatching, ng rapture. Yung pong naagaw, yan po yung tinatawag na unang pagkabuhay, mga nabubuhay at yung mga unang binuhay, na patay na matagal na, nung unang siglo pa. Yan pong mga yan ay isasama sa paghahari ng ating Lord Jesus ng 1,000 years. So, para mabuhay ka ng 1,000 years, wala ka ng kamatayan. Siyempre, natural, di po ba? So, bali yan, hindi pa rin po ini-imply dyan nitong matuwid na mangangaral na nagtawid ng dokumentary na to. Kasi nung una po, ang talaga din pong pagkakaintindi din daw po niya, mauuna yung Great Tribulation bago yung 1,000 years. Hindi daw po pala ganun. Kaya nilinaw niya po, ito po yung pinaka crystal clear ng pagkakasunod-sunod. So, apan pong naghahari ang ating Lord Jesus ng 1,000 years, naikulong na po yung masama. Although yung masama po na yun, napakarami niya pong alagad Siyempre, hindi naman po mangyayari ang mga pangyayari kung hindi din po ipahihintulot
ng ating Creator. So parang lahat po nakapila na, lahat po ng mga sequel ng pagkakasunod-sunod, talagang itinakda na rin po ng ating Panginoon. So ang ini-imply po nitong matuwid na mga ngaral na to, yung pong Great Tribulation, yung pong pinaka-climax po talaga nun, although ito pong nangyayari ngayon, ano na po yan, points na po yan ng talagang Great Tribulation Kaso, yung pong pinaka-climax, yun po mangyayari kapag ka daw po natapos yung 1,000 years na pinakawala na yung masama. Kasi bibigyan pa po siya ng parang pinaka-duration period ng ating Creator At saka pagbibigay din po yun ng ating Panginoon ng parang pagpapasubali sa mga taong naiwan. Kasi yung pong sa loob po ng 1,000 years na to, andito pa rin po tong mundong to. Marami pa pong mabubuhay, marami pa pong mga bagay-bagay na mangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino sa atin, kahit pinakamatalino ka pa. Si Solomon po ang nabuhay na human being na pinakamatalinong tao So, meron pong mga bagay-bagay, meron pong mga pangyayari na nakareserba lang sa ating Creator at sa ating Lord Jesus. Hindi po kayang arukin. Hindi po natin pwedeng bitawan yan ng letra por letra. Yan po yung implication na idiniin itong matuwid na mga ngaral na to. So, bali, habang nangyayari po yung 1,000 years, may mga nangyayari na din po dito sa lupa. Yung iba daw pong nandito na nabuhay, nakasama ng Panginoon ng paghahari niya ng 1,000 years. Ang Panginoon po natin to be klaro lang po, ay naghahari po, hindi po dito, doon po sa itaas. Nandun po yung paghahari ng 1,000 years. Tapos, kasama niya po yung ibang na chosen na. Tapos yung iba daw po nakakalat din dito. Yun po yung pagkakaintindi ko. So, sabay-sabay po tayong mag-research para po mas madagdagan ang ating kaalaman, ang ating awareness ng pagkakasunod-sunod. Kasi napaka-vital po guys na hindi tayo maligaw, na hindi tayo magkamali. Kasi any moment po mangyayari na yung rapture. Paano po wala naman pong sino mang tao ang sure na kasama na sa machochosen nung rapture na yon, nung unang pagkabuhay na yon. Wala pong 100% na pwede mo na agad sabihin na kasamang-kasama ka. Ang Panginoon po ang magdi-decide nun kung kasama tayo o hindi sa rapture na yon. So kung may maiiwan pong mga Kristiyano dito sa lupa, magpakatibay daw po tayo, panghawakan po natin ang mga step by step na sinabi na ng ating Panginoon, siglo by siglo pa po, panahon pa po ni na Peter. Kasi ito daw pong sinabi ni Peter 2,000 years ago at saka ni Santiago, ni James 2,000 years ago, ay parang itinawid lang po nitong matuwid na mga ngaral na to. Kasi hindi daw po siya po pwedeng magkamali dito sa pagkakasunod-sunod na to. Although hindi po natin pwedeng na 100% ito talaga, pero ito po yung pinaka-vital na step by step. So habang nangyayari po yung 1,000 years na yon, may nangyayari din pong kakaiba dito. So habang sunod-sunod pong mangyayari yung mga intro ng Great Tribulation, marami pa rin pong taong lubog sa kasamaan, marami pa rin pong taong blasphemer, marami pa rin pong taong scoopers, tapos marami pa rin pong taong talagang magpapatuloy sa kasamaan. Yan po yung pinaka-vital So, para po tayo mapasama talaga dun sa pagbibigyan ng reward, kailangan po panghawakan talaga natin yung nakasulat talaga, yung talagang facts na nakasulat sa love letter ng ating Panginoon. So, habang naghahari yung 1,000 years, nangyari na yung 1,000 years, doon po pagkatapos po noon, lalabas yung masama, pakakawala ng maiksing panahon. Pagkatapos, mangyayari na yung mga pagkakasunod-sunod ng mga lahat po ng hindi ka nais-nais na mangyayari. Sabi nga po mga masasamang pangyayari, mga masasamang pangitain na mangyayari dito sa sanlibutan. So parang kumbaga sa maninervyos talaga kahit sino. Pero pagka po nandun talaga tayo sa ating Panginoon, wala pong tayong dapat ikakaba. So sundan ko pa po yung sundan ko pa po para po ma-finalize na natin. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Thank you so much po. Sana po nakasunod kayo sa akin. Tapusin nyo po mula part 1 hanggang itong final part na to. Bali 6A po ito. Thank you so much po. Magtumibay po tayo. Panghawakan po natin lahat ng mga vital na verses na inilalagay ko dito na itinawid din po ng matuwid na mga ngaral. To God be the glory po. God bless us all po. And kapit po tayo talaga sa motivation ng ating Creator. Amen. Thank you po for watching. Thank you so much po talaga. Amen.